We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 2 katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa Pangasinan. 5 silid-aralan sa isang paaralan sa Dagupan City hindi magamit dahil sa bahang dulot ng high tide. Presyo ng bigas at mga gulay tumaas matapos ang kalamidad. At 2 atleta na tubong Mangaldan, Pangasinan na nagwagi sa Paralympics sa Palarong Pambansa 2024. Kilalanin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siya nga rin na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Hindi magamit ng ilang mag-aaral ang 5 silid-aralan ng East Central Integrated School sa Dagupan City dahil sa bahang dulot ng high tide. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sarado at hindi nagagamit ang mga silid-aralan na ito sa East Central Integrated School sa Dagupan City. Binaha kasi ang mga silid-aralan dahil sa high tide. Mahigit 200 na grade 7 students ang apektado. Ay, sobrang hirap po, ma'am, kasi po in the meantime po kasi yung pagpunta lang po nila sa classroom po, medyo yung time po ng pagklase. Pansamantalang ipinagamit sa mga estudyante ang laboratory room at iba pang pasilidad ng paaralan. Naghahanap po kami ng mga possible po na classroom para po hindi po mahinto po yung klase po. Mas maganda ma'am kung lilipat sila sa mas mataas na classroom na lugar para hindi hirap yung mga estudyante. Dahil sa baha, itinaas ang mga gamit sa silid-aralan. Nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa lokal na pamahalaan at DepEd Regional Office 1 para masolusyonan ng problema. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng DepEd sa mga eskwelahan sa Region 1 para makita ang sitwasyon ng mga silid-aralan at iba pang pangangailangan ng mga learner. Ay ongoing yung monitoring na sinasagawa po ng ating mga key officials sa mga school subdivision officers na kinabibilan nga po ito ng mga curriculum implementation and division personnel at likewise yung mga personnel ng school governance operations sa division. Kasama si Ron Alice Sertaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang hindi pa nakikilalang lalaki matapos daw ma-hit and run sa Kalasyaw, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa report. Nakahandusay at duguan sa gitna ng kalsada ang rider na ito nang abutan ng mga responding pulis sa Barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nahagip ang biktima ng isang sasakyan na mabilis ang takbo. Dinala pa sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. According sa mga witness, parang nasagi siya sa likod. Ang priority namin ngayon sa is makontak, ma-identify yung tao tapos makontak ang family. Makikita sa cellphone video ang nakahandusay na lalaki sa bahaging ito ng Barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan madaling araw noong Lunes, July 29. May sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima matapos bumangga sa paso ang sinasakyang motorsiklo. Dinala pa sa ospital ng biktima ngunit binawian din ng buhay. Ayon sa ama ng biktima, hindi raw nagpaalam ang kanyang anak kung saan siya pupunta noong mangyari ang insidente. Nilamok nga takot kan madapo sila ng lamok. Tapos ngayon, nung malaki na sila, hindi lang lamok dumapo. Kamatayan na, kaya masakit din sa loob ko. Halos di ko rin matanggap kasi panganay ko pa yun. Sa cellphone video, makikita ang tumaob na L300 van sa National Highway na bahagi ng Santa Lucia, Ilocos Sur kahapon, July 30. Sa investigasyon ng PNP, bigla raw nag-U-turn sa highway ang L300 van. Sakto namang paparating ang isang pampasaherong bus, kaya nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Napag-alaman na nasa impluwensya ng alak ang driver. Walang nasaktan sa mga sakay ng bus. Wala pang pag-uusap ang magkabilang panig. CJ Torida,
Claire Lacanilaw Dungka, Russell Simorio, One North Central Luzon. Gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan dahil sa nararanasang pag-ulan. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. tuluyang gumuho ang bahagi ng kalsada na ito sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Makikita ang pagbuwal ng kawayan kasabay ng pagguho ng lupa. Dahil daw ito sa naranasang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Pangamba nila, magtutuloy-tuloy ang pagguho ng lupa. Sana magawa na ito pan natin. Kasi yun ang pinoproblema. Gaya niyan, umangat na yun. Pagdating ng ilang buwan, baka aangat na yan. Gigigiba na. Yung mga kabarangay namin dito, masalo yung mga dumadaan, natatakot. Dahil itong creek na to, medyo malapit na sa may kalsada. Bilang pansamantalang solusyon, nilagyan ng railings ang gilid ng kalsada. Ngunit dahil sa lakas ng pag-ulan, nitong nakaraang linggo, nabuwal din ang ilang barikada na inilagay ng barangay. Lalagyan din ng semento ang gilid ng kalsada upang maiwasan ang tuluyang pagguho nito. Ayon sa MDRRMO, nagsagawa na ng clearing operation sa mga nabuwal na kawayan at puno sa lugar. Irerekomenda raw ng ahensya sa LGU ang paglalagay ng slope protection bilang permanenteng solusyon sa gumuguhong bahagi ng kalsada. Gawing parang dike na ganun sa ginagawa sa dike sa mga ilog ng Angalacan River, like dyan sa may Marcadero at dun sa may Barangay Gasang. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng bigas sa Malimgas Public Market sa Dagupan City tumaas ng 3 pesos per kilo. Alamin natin kung bakit sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nasa 20 hanggang 30 pesos per kilo ang itinaas sa presyo sa iba't ibang klase ng gulay dito sa lungsod ng Dagupan. Pumapalo na ngayon sa 48 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bigas sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. 3 piso sa kada kilo ang itinaas ng presyo ng bigas. Naramdaman daw ang taas presyo matapos ang pananalasa ng bagyo. Opo, mahirap po yung pagta-travel, mahirap po yung sa pag-transport po dito, ganun po. Tsaka yung pagpapaaraw na din po ng bigas, ganun po, yung process po niya. Titiisin na lang yung kasi kahit walang ulam basta may kanin. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sapat ang supply ng bigas ngayong taon kahit panalubog sa bahang ilang palayan. Yung total damage naman sa crop is maliit lang sa compare sa projected harvest natin up to December. From July to December kasi ang projected natin malaki naman abot ng 11 million metric tons. Naapektuhan din na nagdaang kalamidad ang supply ng gulay sa pamilihan. Halos doble itinaas sa presyo ng gulay. Pinakamataas ang kamatis na nasa 140 hanggang 150 pesos kada kilo. Ganon din ang carrots na umakyat sa 200 pesos per kilo. Kanya-kanyang pagtitipid ang mga mamimili. Kunti ang gulay ngayon kaya tumaas. Hindi natin maiwasan, laging ganyan pag bumagyo, mahal lahat nagtataas ang presyo. Problema rin ng mga negosyante ang mabilis na pagkabulok ng mga panindang gulay dahil sa pagkabasa sa ulan. Madali siya masira. Oo, parang nga yung mga ganyan. Nalulog kami pag ginukuha namin siya maganda pa pero pag madali na din siya masira. Asahan daw natataas pang presyo ng gulay hanggang sa mga susunod na araw ayon sa mga negosyante. Chris, tumaas din ang presyo ng sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Nasa 10 hanggang 20 pesos per kilo ang itinaas sa presyo. Gaya na lamang ng bangus, malaga, galunggong, tilapia at maging ng talakitok. Sa ngayon, Chris, nasa 350 pesos per kilo ang malaga. Ang galunggong ay nasa 200 per kilo. Ang tilapia ay nasa 120 habang ang talakitok naman ay nasa 350 pesos per kilo. Samantala, Chris, bagamat nagpapatupad ng fishing ban sa Limay, Bataan na apektado ng oil spill ay tuloy-tuloy naman yung monitoring ng Agriculture Office, ganun din ng Market Division dito sa Magsaysay Fish Market, partikular doon sa mga ipinapasok na isda para matiyak na safe for consumption. Lahat ng mga ibinibentang isda dito sa Fish Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga PDL gumagawa ng pandesal bilang kabuhayan habang nasa loob ng provincial jail
sa Bantay, Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Kung hindi kanin ang umagahan, tinapay ang almusal ni Juan. Ito ang staple bread ng mga Pinoy, ang pandesal. Ang paboritong pandesal, hanap buhay na ngayon ng mga person deprived of liberty sa provincial jail ng Ilocos Sur. Nagsimula ito nang maging miyembro at manalo sa isang US-based non-profit organization ang 21 PDL. Karoon po sila ng 150,000 na pera. So tinanong ko po sila kung anong gusto nilang gawin, kung ano po yung livelihood na gusto nila at napagkasunduan po nila na yung baking. Alas 4 ng madaling araw nagsisimula ang kanilang araw sa pagluluto ng pandesal. Bilang nagsisimula, kumikita sila ng 1,000 piso sa 200 pirasong pandesal kada araw na sold out agad sa mga kapwa PDL pa lang. Pag nakabenta po sila, sa kanila po yung 50%. Yung 50% po, yun din po yung binibili natin para sa mga ingredients. Isa sa mga baker si alias B-Boy. Sakaling makalaya sa kulungan, nais raw nito magtayo ng sariling bake shop. Yes po, malaking tulong po kasi nagkaroon din po ako ng knowledge dito about baking and yung income po para sa sarili po, ma'am. Para hindi na po problema yung pamilya ko sa labas. Sa ngayon, hangad ng provincial jail na mapalawak pa ang marketing ng produkto upang matulungan ang ibang PDLs. Isang malaking eskwelahan na ang target nilang masuplayan araw-araw ng pandesal at malinamnam na ube cheese pandesal. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gamot kontra leptospirosis ipinamahagi sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Dagupan City. Narito ang report. Bagamat maayos ng lagay ng panahon, binabaha pa rin ang ilang bahagi ng Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City dahil sa high tide. Hindi maiwasang lumusong sa baha ang ilang residente at para makaiwas sa leptospirosis, namamahagi na ng gamot laban sa naturang sakit ang mga opisyal ng barangay. Yun po yung unang ginawa po natin sa mga BHW po natin na mag-ikot po sila na magbigay po ng doxycycline para ma-prevent po natin yung sa leptos. Ayon sa iba pang residenteng nakakaranas din ng pagbaha sa kanilang lugar, mahalaga ang pag-inom ng gamot kontra leptospirosis. Gaya ni Ramir mula sa Barangay Karaal na minsan daw ay pinapasok pa ng tubig ang kanyang bota. Dahil mataas yung tubig, dahil may iwasan po yung sakit. Sa datos ng Pangasinan Provincial Health Office, 16 na ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa probinsya hanggang ngayong Hulyo. 2 na ang nasawi. Pero mas mataas pa rin daw ng 11% ang leptospirosis cases sa parehong panahon ng 2023. Pero sa kabila nito, iba yung pag-iingat ang panawagan ng health authority sa publiko. Nirekomenda po natin na buksan na po nila yung kanila pong fast lane. Tiniyak ng PHO na nakahanda ang lahat ng mga pampublikong pagamutan sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa probinsya. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 6 na taong gulang na batang babae sa Calasiao, Pangasinan, tinamaan ng dengue fever. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Kalalabas lang ng ospital ng 6 na taong gulang na apo ni Aling Amelia mula sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. 5 araw na confine sa ospital ang batang babae matapos tamaan ng dengue. Una umanong nakaranas ng mataas na lagnat ang bata at bumaba rin ang kanyang platelet count. 3 araw na siya nilalagnat. Pina-check up ng mama niya kasi hindi niya naman akalain na dengue nga. Kasi malinis naman eh. Tapos nung positive dengue. Kaya hindi na pinalabas. Naging maagap si Aling Amelia dahil dati nang nalagay sa peligro ang buhay ng kanyang anak na tinamaan din ng dengue. Dahil sa mga naitatalang kaso ng dengue, umapila ang mga residente sa mga opisyal ng barangay na magsagawa ng misting operation. Agad namang nagsagawa ng malawakang misting operation sa barangay kahapon, July 30. Ang nag-action talaga kagad is yung center namin, barangay health center po namin,
Nung naitalaga po na may dengue case po kami, nagpa-schedule na po sa RHU ng nesting. Nasa mahigit 1,100 na ang kaso ng dengue sa Pangasinan. Batay yan sa huling monitoring ng Center for Health Development Ilocos. 9 na ang naitalang patay. 35 sa dengue cases ang mula sa Kalasyaw. Kailangan pa rin na hanapin natin at sirain yung mga nakatenga po, no, yung mga natira pong stagnant na water kasi ito po yung mga gustong pangitlogan ng mga lamok. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon Grid sa yellow alert status. Itinigil kasi ang pagdaloy ng kuryente sa SWAL Unit 2 at sa GN Power Dingining Unit dahil sa nakitang leak sa boiler tube. Nagsimula ang yellow alert kaninang alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at muling itinaas ang yellow alert kaninang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Siphoning o paghigop sa langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Bataan aabuti ng mahigit 1 linggo ayon yan sa PCG. Tutukan sa report ni CJ Turida. Matapos maselyuhan ng 14 na valves ng lumubog na tanker, naghahanda na ang mga otoridad sa siphoning ng langis mula sa lumubog na Mount Terra Nova sa baybay ng Limay, Bataan. Ito ang sinabi ng Philippine Coast Guard sa joint NDRRMC at RDRRMC 3 emergency meeting sa Pampanga noong July 29. Ayon sa PCG, isasagawa ang pag-salvage sa tanker kapag natapos na ang extraction ng 300,000 liters ng industrial fuel oil. That's 50 to 60,000 liters per day, which will total up to 5 to 7 days. Pero yung sinabi ni Gov kanina is up to 10 days at the most. Yun po yung nakikita nating siphoning timeline ng ating salvon. Sa huling aerial survey na isinagawa ng PCG, kasama ang mga eksperto mula sa International Tanker Owners Pollution Federation Limited, may oil sheen nang namataan sa dagat 2 hanggang 4 na milya ang layo mula sa baybay ng Hagonoy, Bulacan. Hindi raw dapat mabahala ang publiko dahil ang extent ng oil spill ay bumaba na at lalong naging manipis base sa kalkulasyon ng mga eksperto kung magpapatuloy ang magandang lagay ng panahon. Sa Pampanga na isa sa mga pangunahing distributor ng isda sa bansa, tinatayang na sa 45 million pesos kada buwan ang maaaring ikalugi ng probinsya sakaling kumalat ang langis sa mga coastal area ng Lubao, Sasmuan at Macabebe. Kaya puspusan ang paghahanda ng LGU para makagawa ng improvised oil spill boom. Ongoing ang monitoring ng BFAR sa mga catch landing at sensory analysis sa mga fish sample sa mga katubigan ng Bataan. CJ Torida, One North Central Luzon. Pamunuan ng Mangaldan National High School mahigpit na tututukan ang kampanya kontra bullying. Sundan sa report. Determinadong magbalik eskwela ang 16 anyos na si Rod Allen bilang grade 10 sa Mangaldan National High School. Aminadong huminto sa pag-aaral noong nakaraang school year matapos mabuli ng mga kaklase. Pero sa tulong ng kanyang pamilya, nagdesisyon siyang ituloy ang pag-aaral. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Magsisikap po ako mag-aaral para makahanap ng magandang trabaho. Sabi po kasi ng dating advisor niya, ipa-enroll mo na lang po siya pagpasukan, sabi niya. Kasi para daw maano ko siya, makausap namin muna siya kasi sabi nga ng teacher niya, baka hindi na naman daw siya papasok. Ang ganitong mga kaso ng bullying ang tinututukan ngayon ng Mangaldan National High School. Bukod sa nagiging sanhi ito ng pag-drop out ng mga estudyante, malaking epekto raw sa pag-aaral ng mga kabataan kung may pangambang mabuli sa tuwing papasok sila sa eskwelahan. Noong nakaraang school year, may 19 na kaso ng bullying ang inaksyonan ng paaralan. Mas kinoconsider natin talaga yung comfort ng ating mga estudyante. Ako'y naniniwala na kapag hindi maganda yung environment mo, madidisturb yung pag-aaral mo. Umabot sa mahigit 8,000 mag-aaral ang pumapasok sa Mangaldan National High School. Kaya malaki raw ang role ng mga class advisor para ma-monitor ang kanilang mga estudyante. Ang kanilang sumbungan na sinabi ko is kanilang guro. Pwedeng yung kanilang subject teacher, yan. Or yung kanilang section advisor. Ang guidance office ay pinapatawag po yung bata at ang kanilang mga magulang. Bukod sa mga nabubuli, tinututukan din ng paaralan ng mismong mga bully dahil sila rin daw ang nangangailangan ng tamang gabay. Hinikayat din ng mga magulang na tumulong sa pagsubaybay sa kanilang mga anak. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon.
Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance sa manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV station sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets o groceries sa participating locations. Bubisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bubisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang estudyante pa rin ang nagkaklase sa school gym sa Calasiao, Pangasinan dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Silipin sa report. Mula sa 1,300 na bilang ng estudyante sa Duyong Malabago National High School noong nakarang school year, pumalo na ito ngayon sa mahigit 1,400. Inaasahan pang madaragdagan ng bilang dahil sa mga humahabol sa enrollment. Hindi namin na-anticipate yun dahil yung mga iba hindi sila nagpa-register nung early registration. Pero nitong malapit nang mag-open ng klase at lalo na nung Monday, nag-flock talaga yung mga late enrollees. Sa dami ng estudyante, nagkaklase ng iba sa school gymnasium. Hiling ng mga estudyante na magkaroon ng maayos na classroom para makapag-focus sila sa klase. Yes po, okay lang po. Pero mainit po kasi isa lang po yung electric fan. Tas medyo nakaka-distract. Sana po magkaroon na po kami ng matinong room po. Yung may hindi po kami madidistract po and makakapagduro po sila ng maayos. Plano ng paaralan na gawing silid-aralan ng computer room habang hinihintay ang magiging tugon ng Department of Education sa problema. Patuloy naman ang pag-iikot ng DepEd Region 1 sa mga paaralan. Inaalam ang mga problema para mabigyan ng solusyon. Isa sa mga priority po ng department, nagkakandak po sila ng monitoring, may mga kakulangan pa rin po, ay ina-address naman po sa ngayon. Samantala, as of July 31, 2024, 76 pa sa mga paaralan sa rehiyon ang hindi pa nagbabalik eskwela dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Karagdagang traffic enforcer ang itinalaga ng Public Order Safety Office sa mga school zones sa Dagupan City, gaya sa kahabaan ng Tampuac District kung saan nakatayo ang malalaking eskwelahan gaya ng Dagupan City National High School. 2 hanggang 3 traffic enforcer ang ipinuwesto sa mga school zone. Kinausap na rin daw ng POSO ang ilang pamunuan ng paaralan para magkaroon ng hiwalay na entrance at exit point ng mga sasakyan sa bawat paaralan para maiwasan ng traffic sa kalsada lalo na tuwing papasok at pauwi ang mga estudyante. Nakatutok ngayon ang buong Kalinga tribe sa laban para sa gintong medalya ng 29 anyos na boxer na si Hergy Tawag Bakyadan na tubong Tanudan, Kalinga. Si Hergy ang pambato ng Pilipinas sa Women's Boxing 75 kilograms category sa ginaganap na Paris Olympics 2024 sa Paris, France. Isa siya sa 15 atletang Pilipino na nag-aasam na makapag-uwi ng gintong medalya. Isang prayer vigil ang isinagawa ng kanyang pamilya para ipagdasal ang kaligtasan at ikapapanalo ni Hergy. Kwento ng kanyang ina na si Evangeline, una raw nahilig sa wushu si Hergy bago nadiskubre sa boxing. Ngayong araw ang laban ni Hergy, pakyadan para makasungkit ng Olympic medal. Anak, Hergy, galingan mo. Alam na namin na kayang-kaya mo yan, anak. Andito lang kami, Tawag and Bakyadan family to bring home the beacon and the flag of the Philippines. Umiiral ang price freeze sa Ilocos Norte matapos ideklara ang state of calamity sa lalawigan. Pero na-monitor pa rin ang pagtaas ng presyo ng gulay sa palengke.
Narito ang report. Umiiral ngayon ang price freeze sa buong lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa state of calamity. Ayon sa PDRRMO, umabot sa 1 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa probinsya dahil sa nagdaang bagyong Karina at Habagat. Kaya ayon sa DTI, walang paggalaw sa presyo ng basic commodities gaya ng bigas, mantika, itlog, asukal, asin, mga delata, tinapay at sabon, maging isda, karne at gulay. Naka-freeze din ang presyo ng petroleum products at LPG. Pero sa kabila nito, na-monitor ng news team ang pagtaas sa presyo ng gulay sa Lawag City Public Market. 20 hanggang 30 pesos per kilo ang itinaas sa presyo ng ilang gulay, gaya ng talong na 80 pesos per kilo, okra 60 pesos ang kada kilo. Tumaas din ang presyo ng sili at kamatis na nasa 150 pesos ang kada kilo. Paliwanag ng ilang tindera, mahal ang angkat nila ng mga gulay matapos mapinsala ng mga pag-uulan ang ilang taniman sa rehiyon. Ay siyak sir, para kanya makapresyo ng tipix price sir kasi distributor retailer na. Mabaling ko nabababa kanya. Kat nagiyada do mga road sir. Siyempre nangin na kadakwada kasi angkatan kada kami. Kaya raw ang ilang mamimili, walang magawa kung hindi bawasan ang binibiling gulay. Wala akong masasabi kasi mahal na talaga tumas lahat ng presyo. Gulay o isda lahat tumas lahat. Walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy na nasa 300 pesos per kilo. Ang manok nasa 230 pesos ang kada kilo, habang ang bangus at tilapia 130 pesos ang kada kilo depende sa size. Sabi naman ng DTI, magmomonitor sila sa mga palengke para masigurong nasusunod ang itinakdang price freeze. Bahagi na isang tanggapan ng munisipyo sa Santo Domingo, Ilocos Sur na sunog dahil sa palyadong air condition unit. Naka-alerto si Ivy Hernando. Nakakordon pa rin ang tanggapan ng accounting office ng lokal na pamahalaan ng Santo Domingo, Ilocos Sur makaraang masunog gabi ng July 28. Kita ang pinsala sa air conditioning unit at sa ilang dokumento. Ayon sa fire department, may ilang individual na nanonood ng basketball sa harap ng munisipyo kaya agad napansin ang nasusunog na bahagi ng second floor. Agad nakaresponde ang BFP. Nagusar da iti fire extinguishers, tabasit pala ngamin. Hampala nga full grown nga oram, no, di mangrugrugi palaeng. Kaya siyempre nagusar da iti danom, ado da iti madamis ngamin nga documents, considering very sensitive dito yung part iti munisipyo. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagmula ang sunog sa air conditioning unit hanggang sa madamay ang blinds ng bintana at mga dokumento. Aabot sa 100,000 piso ang pinsala. Hinala ng autoridad, short circuit sa kuryente ang dahilan ng sunog. May tumutulong tubig daw kasi sa bubungan ng munisipyo dahil sa ulan. Gapota di marang, ti assumption ni akat naka-open. Ta hamet ko mga ang kumamit nga dumarang di nga ano awan iti source of current na no iti kuryente ket nag-meet in contact with water the tendency na nga ag-produce iti ti oram by short circuit. Ayon sa municipal engineer, isinasaayos na ang mga butas sa bubungan ng gusali. Matatanda ang 2021 na masunog din ang katabi nitong COMELEC office dahil sa short circuit. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Clearing operations ng DPWH sa gumuhong lupa sa bahagi ng Cannon Road natapos na. May ulat si Joan Punsoy. Naalis na ang mga gumuhong lupa sa Cannon Road sa bahagi ng Purok Mill Site, Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Pero naroon pa sa lugar ang mga kawani ng DPWH Cordillera dahil sa posibilidad pa rin ng rockfall at landslide. With this kind of weather, it is dangerous for travelers and motorists. So ang pwede lang muna doon ay yung mga residents talaga kasi kung saan pa sila idadaan kundi doon. Binuksan lamang sa mga residente ang kalsada at wala pang katiyakan kung kailan ito bubuksan sa iba pang motorista. Isinara sa mga motorista ang Cannon Road noong July 23 kasabay ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat.
Passable na rin sa lahat ng uri ng motorista ang National Highway sa bahaging Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Ito'y matapos ang naitalang rock slide kahapon bunsod ng pag-ulan. Mabilis na natapos ng DPWH ang clearing operations. Inaabisuhan ang mga motorista na maging maingat habang bumabiyahe sa lugar. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Dalawang atleta na tubong Mangaldan, Pangasinan ang nagwagi sa Paralympics sa Palarong Pambansa 2024. Kilalanin sa report. Hindi hadlang ang kapansanan kina Ginalyn Piscador at Yui Fontanilla mula Mangaldan, Pangasinan para maging atleta. Sumabak ang dalawa sa para-athletics ng Palarong Pambansa 2024 nitong July 6 hanggang July 17 sa Cebu City, kung saan nakapag-uwi si Ginalyn ng bronze medal sa 100-meter run at 7th place naman si Yui sa parehong kompetisyon. Visually impaired si Ginalyn habang may intellectual disability si Yui. Inspirasyon ni Ginalyn ang kanyang mga guro at kaanak upang magpursige sa pag-eensayo. If kaya naman is gawin lang po. And kung wala man pong tiwala sa sarili, like panghawakan na lang po yung tiwala or yung parang support na binibigay ng mga tao na sa paligid nila. Then, and the most important thing is trust God po. Kasi kahit PWD ka man po or what condition you are. Malaking karangalan naman para kay Yui ang makasama sa Palarong Pambansa, kung saan mga atleta mula sa 17 na rehiyon ang naglaban-laban. Okay lang po, medyo malakas din po yung mga kalaban. Tapos, okay, madami din po akong naging kaibigan. Patuloy daw na pinapalakas at tinututukan ng Mangaldan Integrated School ang mga learners with special needs upang mahasa hindi lang ang kanilang pag-iisip, kundi maging ang kanilang mga talento gaya ng para sports. Tinitreat namin sila as equal. Hindi po dahil hindi po sila regular students, hindi namin sila papansin sa klase, hindi po. Actually sila nga yung nag-excel sa klase. Pero yun, i-treat natin sila ng equal. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.